Parang marami na excited sa Christmas party, ah. Yes, talaga exciting itong mga times na yon. But of course, we want to to be really excited with the Word of God. Ayan. So, ito po muna ang ating pagbulay-bulayan at para maging mas makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Pasko. Ayan. Dito po sa ating mga binasa at napakaganda po ng ating tema na about pursuing the King. Pursuing the King. At ito po ang ginawa ng mga pantas na ating pong nabasa. Ano ho? At sa ating pagbabasa nitong sabi natin kasaysayan o istorya ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus, nawa po, hindi po yung parang basta binasa lang natin na one of those stories. Kundi pag nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan, imagine natin yung nangyayari ng mga panahon na yon. Alam po ninyo, nung binasa natin ito, nakita kaagad natin ang unang mga pagpapahiwatig ng katuparan ng mga propesiya patungkol sa Panginoon. Unang-una, sabi, matapos daw pong ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Ayan. Bethlehem po, yan ay tunay na lugar ho. Hanggang ngayon, maski kayo'y pumunta sa Israel, naroroon pa rin yan at Bethlehem pa rin ang tawag. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon at pribilehiyong makapunta sa Israel ng 2008. At alam po ba ninyo, nakakalungkot, sapagkat bagamat ang Bethlehem ay parte ng Israel, ito po ngayon ay nasasakop ng mga Palestino. Kung kaya't nung kami po ay dumalaw sa Bethlehem, kinakailangan pong bumaba kayo ng bus at kayo po ay lalakad ng isang pathway kung saan lilipat kayo ng ibang sasakyan para dalhin kayo sa Bethlehem sapagkat ang mga Hudyo ay hindi makakapasok doon sa dako ngayon ng Bethlehem. Hindi mo nakakalungkot yon? Inyo yung lugar, pero sa ngayon, hindi nila mapuntahan. They cannot just cross Bethlehem from the area of Jerusalem. Lilipat at lilipat po sila. Sasalin sila ng sasakyan para makarating po doon sa lugar na kung saan ay ipinanganak daw ang Panginoon. Yung site na yon, na ngayon ay isang simbahan na. Nevertheless, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga, sinasabi, sa Bethlehem pinanganak ang Panginoon. Di po ba? At yon ay naroroon pa rin hanggang ngayon. Pagpapatunay na ang sinasabi sa banal na kasulatan ay totoo. Sapagkat may lugar na binanggit rito at yung lugar ay naroroon pa rin hanggang ngayon. Anong panahon na ho ngayon? 2023 na. Hindi po ba? At ano sinabi about Bethlehem? Ang sabi po, it was the ancestral home of David. At hindi po itong malaki o isang significant town, but nevertheless, merong significance sa Panginoon. So, sabihin natin, teka, hindi ho ba tawag natin kay Jesus as Jesus of Nazareth? Hindi naman Jesus of Bethlehem. Naisip niyo ho ba yun? Kasi po, si Jesus was born in Bethlehem, but He grew up in Nazareth. Ayun. Di po ba ilan sa atin? Sino pinanganak sa ibang lugar? Hindi dito sa Malabon, pinanganak kayo sa ibang lugar. Ako po, pinanganak ako. Caloocan po kasi ospital so Caloocan. Kaya pag nilagay, place of birth, Caloocan. Pero saan ang residence mo? Saan ka lumaki? Malabon. Parang ganun po. Pinanganak ang Panginoong Hesus sa Bethlehem, pero lumaki siya sa Nazareth. Okay. So ngayon, nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, ano ang napansin po ninyo ayon sa pagkakasalaysay? Hindi ba nagkaroon ng stir up? Hello? Ayan. Malinaw po ba? Pasensya na ho, medyo dinig pa rin po ba? A stir began as soon as Jesus was born. Ano yung stir up? Alam nyo, tinignan ko yung meaning eh. Sabi dyan, turmoil, panic, commotion. Pero itong magandang definition ng stir up, excitement. Nung pinanganak ang Panginoong Hesus, there was such an excitement. Sadly, ngayon, na tayo ay gumugunita at gugunita ng Kapaskuhan, marami ba sa atin excited pa? Excited dahil may bonus? Excited dahil may 13-month pay? Magkaiba yun, ha? Excited dahil may matatanggap na regalo mamaya sa exchange gift? Yay! Pero are we excited because Jesus was born? Saan tayo excited?
Nawa mga kapatid, just as it was in the day when Jesus was born more than 2,000 years ago, that there was such an excitement na tayo rin excited, not because of anything that we will receive, but we are excited because one day Jesus was born. At alam po ba ninyo, Jesus was born for you. Hindi po ako magsasawang ulit-ulitin yan. Jesus was born for you, specifically sa'yo. Kaya pinanganak ang Panginoong Yesus ay dahil sa'yo. Naisip po ba natin yun? Dahil maski ikaw lang ang nag-iisang tao sa sanlibutan na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng isang tagapagligtas, magkakatawang tao pa rin ang Panginoong Yesus para iligtas ka. Mga kapatid, that was the message I received when I was 13 years old. So nakita ko at naranasan ko kung gaano ako kahalaga sa Panginoon. Na even if I am the only person on earth that needs to be saved, Jesus will still come for me to save me. That's why there is Christmas. Huwag na natin pag-usapan, hindi naman ho December 25 talaga. Hindi ho yun ang mahalaga. Ang mahalaga, we are celebrating an event that really happened. Whether it's December 25, whether it's March, it doesn't matter. What matters is the fact that Jesus was born and there was such an excitement. Are you excited? Are you excited? So what is the significance of the birth of Jesus? Alam po ninyo, bakit there was such an excitement? Kasi alam ho ba ninyo, pag nagbasa kasi tayo ng banal na kasulatan, at natapos nyo na ang Old Testament, ano ang last book ng Old Testament? Malakay. Malakay. So mula Malakay, pag lilipat kayo ng New Testament, Matthew, ilang pages lang yun, di ba? Pero mga kapatid, alam nyo ba, na mula po ng panahon ni Malakay, hanggang dito po sa panahon na ito, ng pagkasilang ng Panginoong Yesus, there was a 700 years of silence. Wala pong naririnig na mensahe mula sa Panginoon. Wala po through the prophets. Wala. Nothing. Nothing can be heard from the Lord. Silent si Lord for 700 years. Kung kaya't ito po ay napakahalagang pangyayari that really required such an excitement because for the longest time, there was silence. A deafening silence where one would think, mangyayari pa kaya yung promise ni Lord? Yung kaya sinabi niya talagang mangyayari? Meron ba talaga kayang darating na tagapagligtas? Ngayon, dalhin po natin sa sitwasyon natin. Hindi pa naman kayo 700 years na naghihintay sa inyong mga panalangin, hindi ho ba? Pero sino dito may long-standing prayer? Matagal nyo nang pinapanalangin sa Panginoon. Sige po, sino po? Ako, for one. I have a long-standing prayer. Taon na. Hindi pa rin nasasagot. And I'm sure you can relate with me. Pero ito po ang isang encouragement sa atin this morning. 700 years, there was no message, there was silence, but there was a promise. Sa atin man, ang tagal nating nananalangin, but the Lord has a promise. Amen? Provision ba yan? The Lord has a promise for provision. Yan ba ay kagalingan? May promise si Lord about healing. Salvation ba yan ang loved one mo? The Lord has a promise about salvation. Ang dami pong pangako ng Panginoon. Hindi pa natutupad ngayon? Ibig ba sabihin nun, hindi yan matutupad? Mga kapatid, let this be an encouragement for you and me. Itong mga propeta na ito, na nagbigay ng mga propesiya about the coming of a Savior, at maging ang Diyos mismo noong nagkaroon ng pagbagsak ang tao sa kasalanan, Genesis 3 pa lamang, ay meron ng sinabing tagapagligtas, Genesis 3:15. Alam po ninyo, ang tagal-tagal na panahon na may pangako ng tagapagligtas, pero hindi pa kaagad dumating. Pero dumating din at God's appointed time, the Word of God came to pass, the promise was fulfilled, God became man,
and the only begotten Son, Jesus, was born. Mga kapatid, kahit na long-standing prayer yan, kahit ang tagal ng pinapanalangin yan, let's keep praying. Let's keep believing. Let's keep trusting the Lord because the one who promised is faithful. Hindi po importante kung sa atin kasi, gusto natin instant, nasanay na tayo sa ganyan. Lalo na ngayon, with the age of digital age and internet, parang lahat at one click nariyan. Pero ang Panginoon po, hindi nag-ooperate based on our calendar. Sa Panginoon ng isang araw at 1,000 taon, pareho lang. Kaya pag sinabi natin, Panginoon, sagutin mo na yung panalangin kung ngayon na kailangan, Panginoon. Bakit? Mas marunong pa tayo sa Panginoon? Sa totoo lang. Totoo rin po yan. Ako, I can relate with you. I have been praying for so many things. Nagtataka ako, bakit kaya hindi pa? Alam ko namang kalooban ng Panginoon yun. Pero alam po ninyo, if we really know the Lord, if we really know our Father, pagkakatiwalaan natin siya. Tama ho ba? Kasi alam natin, ang magulang, lalo na ang ating Ama sa Langit, ay walang ibang ninanais kundi yung mabuti para sa atin. Kung kaya't dahil nakita na ng Panginoon mula sa umpisa hanggang sa wakas, being the Omega and the Alpha, the beginning and the end, the first and the last, nakita na po ng Panginoon ang lahat ng mga pangyayari mula ng nilikha niya ang sanlibutan hanggang matapos ito. Nakita na po niya ang inyong buhay. Bago pa ho kayo nabuo sa sinapupunan ng inyong ina, kilala na kayo ng Panginoon. Psalm 139, it's a very, very nice description of how the Lord has lovingly seen us as we were being formed in the mother's womb. Kilala na kayo ng Panginoon. So kung mga bagay na ito ay alam na ng Diyos, alam niya yung mabuti para sa atin, alam niya yung perfect timing. Sa atin kasi kahit anong time, perfect eh. Sa atin lahat ng time, yan na Lord, go na tayo, Gina. Sa Panginoon, may perfect timing. 700 years had passed. Sa kanila, ang tagal naman. Pero sa Panginoon, I am just on time. Kaya pagkatiwalaan po natin ang Panginoon. Now, let's look at other descriptions. Sabi, days of Herod. So, sino ba tong Herod na to? O Herod na to? Herod the Great. In some ways, he was great as a ruler, builder, administrator, great in politics. Pero matindi rin po ang cruelty nito. Matindi rin po ito sa kanyang pang-aapi at pag-oppress ng kanyang mga nasasakupan. Herod loved power. He inflicted incredibly heavy taxes on the people and resented the fact that many Jews looked at him as a usurper. Siyempre, parang hindi siya gusto talaga ng mga Hudyo during this time. At alam po ninyo, dahil siya ay may sakit din, kaya yung kanyang cruelty lumalabas kapag siya po ay merong fits of rage. And jealousy. Alam niyo ba, maraming pinatay ito? At maging yung kanyang mga pamilya, yung kanyang mga kaanak, yung kanyang mga anak, yung asawa niya, ay lahat po ay kanyang pinatay dahil ayaw niya na mayroong pong pumalit at humalili sa kanyang trono. Ganon siya ka-cruel. Now, let's look at the Magi's. Ayan. So, yung Magi, we don't know a lot except that they were somewhere from the east. Diba? Sabi, galing sa silangan. We don't know how many they were. Sabi, 3. Pero may nagsasabi na maaaring sila po ay grupo na nagbiyahe mula po doon sa silangan papunta dito sa Jerusalem. Kasi po, dahil po 3 lamang yung regalo na binanggit, meron nagsabi, baka nga 3 lang sila. Pero hindi po ba, minsan tayo, nagsishare-share tayo, di ba? Sabihin, medyo kulang ang budget, share-share tayo para medyo malaking budget at ito irigalo natin sa kanya. Share-share tayo. Pero hindi ibig sabihin na isang tao lang nagbigay noon. Tama po ba? So possible na bagamat 3 ang importanteng aginaldong ibinigay ng mago o ng mga pantas dito sa ating Panginoong Jesus, hindi ibig sabihin 3 lang talaga sila. Okay. So ngayon, tingnan po natin ang mga iba pang pangyayari riyan. So, yung kanilang journey, yung kanilang paglalakbay.
Definitely, it took a long time. Mas matagal po ang biyahe noon. Abay, wala naman pong LRT, wala namang Grab, wala namang angkas. Hindi po ba? Anong sinasakyan ng mga panahong yon? Kamelyo. Kamelyo, di po ba yung may ganun? Okay, so, alam niyo, medyo mabagal yung maglakad yan. Okay, so, doon pa lang malalaman natin, uy, matagal ang biyahe nito. And, alam po ninyo, doon sa tagal lang kanilang pagbabiyahe, hindi lamang po iyon ang kanilang dapat na tingnan. Sapagkat doon sa kanilang pagbabiyahe na yon, malalayo po ang mga lugar, hindi simentado ang daan, walang Waze. Walang Google Map. Hindi mo alam exactly ang direksyon, di katulad ngayon. Di ba? Pag sinabi sa yung address, sinabi sa iyo ang venue, tingnan mo lamang sa Waze or sa Google Map, mahanap mo na. Noong mga panahon po na yon, walang ganon. Ni walang kompas eh. So, alam po ninyo, ang nagigiya nila, it's the star. Meron pong isang star na lumabas at nagbigay sa kanila ng significance na, merong isang importante na ipinanganak ayon sa nasusulat. Ngayon, bakit nagkaroon ng ideya itong mga pantas na ito sa silangan tungkol doon sa isisilang na napakahalaga at maaring siya nga ang tagapagligtas ng Israel? Bakit sila nagkaroon po ng ganoong ideya? Alam po ninyo, sila ay sinasabi ng galing sa Persia. At alam po ninyo, nung mga pagkakataon na binabasa natin ang Book of Daniel, meron pong mga sinasabi roon na pagkakataon sila ay naging under the Persian Empire. At bagamat nasa Persian Empire, under Persian Empire ang mga Israelites noon, and they were in exile, alam mo ba ninyo na ang mga kabataang Hudyo na sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, ay pinag-flourish ng Panginoon at sila ay nanatili doon sa kanilang mga paniniwala, pamumuhay bilang isang Hudyo. At marahil, dahil po doon sa kanilang ipinakitang testimony, ay hanggang sa panahong ito, ay nalaman ng mga pantas na ito na meron ngang inaasahan na isang tagapagligtas na isisilang sa Israel, hindi po ba, ang mga Hudyo. So, you can just imagine, kayo po na pumupunta sa campus at kayo ay nagre-reach out sa mga kabataan. Sa mga nanay na nasa palengke, nag-share ng gospel. Sa inyong mga eskwelahan, sa trabaho, sa inyong mga komunidad. Maaring hindi nyo pa makita ngayon ang resulta. Pero mga kapatid, if we remain faithful sa ating mensahe na nais na iparating sa mga tao na nangangailangan ng mensahe ng kaligtasan ng Panginoon, darating din po yung pagkakataon na sila ay makakakilala. Sapagkat ito pong mga pantas, ilang daang taon na ho ang lumipas nito. Subalit meron silang kaalaman dahil sa naging testimony nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kabataan. Kaya wag po nating ipagwalang bahala ang mga pagkakataong tayo ay nakapagpapakita ng ating magandang gawi at asal, kabutihan sa ibang tao, o tayo nakapagbigay ng isang encouraging word or inspiring message, dahil darating din po ang panahon na kanilang maaalala na, ito nga pala si brother na to o si sister na ito, may sinabi about these things, about the Lord Jesus Christ, but hindi ko nga subukan. Darating po yung time na yan. Alam mo ba ninyo, in our transformation meetings, meron po isang grupo ngayon ng mga believers coming from different churches po kami, and yet we have banded together para isulong po ang pagbabago ng ating bansa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Napag-alaman namin na sa Iloilo, when we had this conference last September, na meron po palang isang pastor. Nag-iisang pastor na patuloy na nangaral doon sa Iloilo. At initially, dahil maraming mga rebelde noong mga panahon na yon, 1900s, alam po ninyo, hindi kaagad nag-take root. Ibig sabihin, hindi kaagad pa masasabi natin na naging malaganap yung kanyang gawain. Pero nagsimula na yung kanyang gawain. At meron na pong mga uma-attend. Pero alam po ba ninyo, 100 years after, ang daming mga churches,
Ang dami pong nag-branch out from Iloilo to other parts of the nation. At alam po ninyo, nagpapatuloy po yung napasimula ng iisang pastor na yun. That is how impactful the Word of God is. Hindi po kayo o hindi ako. Tayo ay mensahero lamang. But if we will become faithful sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon wherever we are, alam po ninyo, magte-take root din yan. Matatanim din yan. Tutubo din yan. Magbubunga din yan. Kaya po huwag tayong tumigil. Lalo na sa mga panahon na ito na kailangan ng mga tao ng mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Now let's look at the journey. Yung journey ng mga magi o ng mga pantas. Alam po ninyo, sa mata ng mundo, they were the smartest and wisest. Kasi ang sabi, sila daw ay mga wise men, kaya nga pantas ang tawag. Hindi hari ho, they were wise men. They were astrologers. They were magicians. Sabi nga, they knew sciences, religion, history, and literature. Maalam po itong mga taong to. In the world's eyes, they were the smartest and the wisest. Pero makikita rin natin that they were spiritually wise. Hindi lang po sila matalino dito, pero spiritually, matalino rin sila. Bakit? Because they sought the truth. Hinanap nila yung katotohanan. Narinig nila, yes, may mga accounts na, merong isisilang na tagapagligtas doon sa Israel. Punta tayo sa Jerusalem. Di ba parang, ikaw matalino ka naman na, parang, di ba, ayos na ako dito. Ano ba naman pakialam natin kung merong tagapagligtas doon, di ba? Pero sila po, they were spiritually wise. Kaya ang hamon natin sa mga kabataan, hindi po tayo mag-focus lang sa what we know sa ating pinag-aaralan. Yes, please, excel in your studies. Kailangan po natin yan as a good testimony ng Panginoon sa ating mga buhay. Na ang Panginoon ay pinagtatagumpay tayo sa ating mga pag-aaral. Pero higit sa lahat, we are spiritually wise. Kaya po rito, tingnan natin. They sought to know about the one true God. Magi's journey of faith. Nabanggit na natin, ibang-iba ang paglalakbay na ito, pero anumang hirap na kanilang pinagdaanan sa kanilang paglalakbay, given the situation, camel ang gamit, ang dami nilang dala, ang layo ng mga bayan, hindi sementado, walang Waze, walang Google, walang comfort. Di po ba? Disyerto ang malamang na pinagdadaanan nila. Imagine po ninyo yung layo ng kanilang biyahe. And yet, hindi po sila natinag. Maaaring meron pa nga daw thieves and bandits around. Kasi nga po, ilang ang mga lugar. Kaya't may mga nananamantala rin. Uso na ho yan, maski noon. Hindi lang ngayon. Marami na rin nang i-scam. At nang bubudol noon. Hindi po yan bago. Subalit, hindi po sila natinag. Tayo po, pagpunta natin dito, papara ka lang naman ng jeep o tricycle, nandyan na. Maginhawa tayong makakapunta rito. Pagdating dito, pag upo natin, meron po tayong aircon, meron tayong electric fan, maayos ang upuan natin. Kung minsan, nagiging kabigatan pa. Mga kapatid, matuto po tayo sa mga pantas na ito. Ang layo ng kanilang binyahe, ang hirap. Pero patuloy nilang pinursu. Pinursu nila. Hinanap nila kung sino itong ipinanganak sa Jerusalem. Kala nila sa Jerusalem, pero sa Bethlehem talaga. So tingnan po natin. They believed. They saw the star and they knew it was a sign from God announcing the birth of Christ. They knew that the prophet said about him and they believed. They were willing to sacrifice comfort and seeming security to see and worship Him. Ano ba naman yung gigising tayo ng maaga pag linggo? Ano ba naman yung tayo magbibihis ng maayos? Ano ba naman yung naghahanda na tayo kaagad dahil tayo dadalo? Hindi po ba?
Ano ba naman yun? Walang bagay, di ba? Pero minsan, mahirap pa para sa atin. Nawa po wag maging ganoon ang ating attitude when it comes to our Sunday gathering. This is so important. Matagal na po tayo nasa online. Iba pa rin ang on-site, di po ba? Iba yung nakikita mo, ang wonderful faces ng mga kapatid natin. That is an encouragement. Kaya ngiti naman kayo. Alam mo ba niyo, pag nginitaan niyo ang isang kapatid natin dito, nagkakaroon po ng upliftment sa kanyang ngiti pa lang yun. Di lalo na pag kinausap niyo, kapatid, kumusta ka na? O bro, sis, kumusta ka na? Hindi po ba? It's the interaction eh. Yung tapikin mo, akbayan mo lang na ganyan. Di po ba? Kumusta ka na? Kamayan mo. High five mo. Hindi ba? Iba yung epekto nang kayo ay may interaction with one another. At alam po na ikaw ay lovingly being seen by your brother or sister. So dito po, they were willing to sacrifice. Tayo naman, ano ba naman sakripisyo yan? Walang bagay. Kaya next Sunday, agahan pa rin natin, di po ba? And we will always be present and we will bring our family together para po maka-worship tayo. They believed and they set off. Saan sila pumunta? Sa Jerusalem. So they came to Jerusalem. Guided by the astronomical phenomenon, they came to the area, pumunta sila sa Jerusalem thinking, pagpunta ko natin sa Jerusalem, maaasahan natin ang mga tao doon na excited din. Kasi tayo excited, di nga tayo taga doon eh. That was what they were thinking. Pagpunta natin doon, mas makakapagbigay sila ng impormasyon sa atin tungkol dito sa ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So sabi nila, pagdating sa Jerusalem, so grupo sila, no? Sabi, where is he that is born King of the Jews? Kita nyo nga, kapapanganak pa lang ang tawag na King. There is such a special something about the boy who was born. May kakaiba dito sa pinanganak nito. Imagine mo may star na lumitaw para i-guide sila. Napag-interesan ng mga pantas na puntahan at matingnan, masilayan. They were so excited when they reached Jerusalem. They were asking, where is he who is born the King of the Jews? Sadly, yung mga napagtanungan nila, not as excited. Alam po ba ninyo, noong mga panahon noon, ang mga Hudyo ay subject of contempt. They have been carried captive into the east. Sila po ay na-exile for some time. Binigay sa kanila ng Panginoon itong lupang ito yung lupang pangako. Pero dahil sa kanilang disobedience sa Panginoon, sila po ay nakubkob ng ibang mga bansa. Sila po ay na-exile, dinala sa ibang, yun na po yung Book of Daniel, at even sa Ezra, makikita po ninyo yung mga narration dyan, and even Jeremiah, yung mga interconnecting stories during the time that they were in exile, even Nehemiah, etc. At alam po ninyo, noong mga panahon na yon, medyo may ibang pagtingin na sa mga Hudyo. They were looked down. Mga kapatid, hindi ba parang ganun din ngayon? Kaya po may gulo doon sa Gaza. Pinipilit po na ang mga Hudyo ay paalisin doon sa lupang pinangako ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, Panginoon po nagbigay nun sa kanila. Wala pong makapagpapaalis sa kanila doon. Wala pong makakapag-wipe out sa kanila dahil ang Panginoon po ang kanilang tagapagtanggol. Kaya mga kapatid, meron bang pinagkatiwala ang Diyos sa buhay ninyo? Meron bang bagay na pinagkatiwala siya sa inyo? No one can take that away from you. Kaya po, bagamat ganun ang naging reaction ng dinatnan ng mga pantas, na walang excitement doon sa mga tao doon sa Jerusalem about the King of the Jews. Yes, they know about the King of the Jews. Yes, they know according to the prophets and to the Torah na merong mapapanganak na isang tagapagligtas, but they were not excited. May nakita ba tayo na buong Jerusalem pumunta sa Bethlehem just to see the Savior? Wala. Hindi kayo napaisip na
Ba't kaya ganun? Yung pagtao sa ibang lugar, yung paang nagka-interes para makita si Jesus, samantalang yung mismong nandun sa Jerusalem, ilang kilometro na lang yun, Bethlehem na. Hello? Hindi pa nila puntahan nang masilayan nila. Hindi ba? So, makikita po natin yung difference ng attitude eh. Kaya mga kapatid, minsan may sinesharean kayo. Parang tingin nyo, naku, mukhang hindi pinapansin ito yung sinasabi ko, sinishare ko about the Lord. Huwag po kayo mawalan ng loob, ha? Don't be discouraged. Minsan, yung mga ganong akala mo, medyo nangungutya sa'yo, medyo malayo ang loob sa Panginoon, guess what? Ang Panginoon may ginagawa rin sa puso niya. Kaya wag tayo manghihinawa. Kasi ito nga as an example, mga hindi naman Hudyo to And yet, they were stirred up. Because they heard something, di ba, doon sa panahon nila, Daniel. Does this make sense? Thank you po doon sa dalawang sumagot. So it is strange na a baby, tawagin ka agad na king. Di po ba dapat pag pinanganak, prince muna siya? Hindi agad king, di ba? Hindi ba naisip po yun? Parang si Prince Charles ng England, bago naging king yun, syempre, yung nanay niya, si Queen Elizabeth, syempre pinanganak muna siya, Prince of Wales muna siya. No? At nung namatay na yung mother niya, si Queen Elizabeth, that was the only time that he assumed yung position ng kingship. Ngayon, King Charles na siya. Pero si Jesus, iba. Pinanganak pa lang, king na siya. Does that mean nung pinanganak siya, tsaka pa lang siya king? Hindi. He was king even before he was born. Pero may recognition na itong ipinanganak na ito ay king. Hindi lang of the Jews, but king of all kings. Lord of all lords. God of all gods. Kaya, yung kanyang kingly status, hindi po ibinigay lamang sa kanya later on. Dala na po yun ng Panginoon. Remember, when Jesus was born, He was full God and full man. It's another preaching. Pero please, just so you know, He is full God, He is full man. Kasi kailangan mangyari po yun for the salvation to happen and to be satisfied. Ngayon, sabi niya, nakita kasi namin itong star na to. Alam niyo, ang maganda sa Panginoon, He is meeting us in the point of our, let's say, meron ako isang alam na, kaya siya na born again, kasi daw yung nag-share sa kanya yung crush niya. Eh di syempre, all ears siya. Okay? All ears, syempre naman, di ba? Pero hindi niya na-realize. Akala niya, nakinig lang siya dahil crush niya, yung nag-share. Pero si Lord pala, ginamit yung pagkakataon na yun para makakilala siya. Nagkatuluyan ba sila? Hindi. Hindi. Pero what the point is I'm making is the fact na ginagamit ni Lord minsan ang sitwasyon just so you can share the gospel. Meron kayong kumare na merong mga problema sa buhay na talaga naman bigat na at ikaw ay kumusta mo lang, Mare, kumusta ka na? Hindi nyo kinakailangan maging preachy. Hindi nyo kinakailangan maging churchy. Sabihin nyo lang, Mare, pwede ba kita ipag-pray? Pray lang. Sino ang tatanggi sa prayer? Alam po ninyo doon sa Taguig, nagkaroon po kami ng recollection ng 15,000 students for the first time. All grade 6 and all grade 12 students. Dahil po si Mayor Lani is very intentional and deliberate in sharing the gospel through the programs. Kailangan lang maging creative tayo para tayo papasok sa mga eskwelahan. And this recollection, meron po mga Muslim, may mga Catholic, may iba-ibang relihiyon. But I talked to the principals and said, wag ho kayo mag-alala, we are mindful of your religious beliefs and convictions. So pinag-present po kami, mga pastor o mga nag-speak sa mga eskwelahan, family. Pagdating sa high school, ang approach namin, mental health.
Pagdating sa dulo, tawid mo ng gospel. Marami hong pagkakataon, maraming paraan para maipresenta ang gospel, mga kapatid. At alam po ninyo, pag nakita niyo yung mga bata at the end na nag-altar call, nagtaas ng kamay, maiiyak po kayo. There was such a release dun sa mga bata na hiwalay ang mga magulang, na OFW yung magulang, naiwan lamang sa mga kaanak. Such devastating news and heartbreaking na mga nag-break up sa boyfriend, etc. Pero alam po ninyo, when we introduce them to the Lord, there is hope. Ang kailangan po ng mundo ngayon ay hope. So kanino makikita yon? Kay Jesus. At sino ang magsasabi sa kanila? Kayo po at ako. So yun po ang nangyari. Lumabas ang star, dahil sila ay astrologer, nagkaroon sila ng interest, they pursued. Hindi nila alam, as they were pursuing that lead, it will lead them to the one who created the star. Napakagaling ng Panginoon. He's so creative, walang stereotype. You cannot put the Lord in a box. Kung ano yung ginawa ng Panginoon in the past, gagawin din niya ngayon, gagawin niya in the future, yes. Pero pwedeng iba-ibang paraan. Napaka-creative ng Panginoon. It was Christ's star itself. Pero yun nga po, sadly, hindi po yung mga chief priests ng Jerusalem ang naghanap at nag-pursue doon sa Savior, doon sa King, kundi ibang tao pa. Now that was the Magi's journey of faith. Nag-sacrifice, pero nag-pursue. That's faith. They believed. Kahit na ang mga circumstances, parang pwede na silang give up dahil ang hirap ng kanilang biyahe, and yet they pursued. And yes, they pressed on. And yes, they continued. Mga kapatid, hindi lahat ng pagkakataon sa buhay natin, bed of roses. Walang pinangako ang Diyos na bed of roses. Hindi sinabing pagtanggap natin sa Panginoon, wala lahat ang problema. Hindi po totoo yun. Pero, may problema man. Ano ang kaibahan? Kasama mo na ngayon si Lord. Mga kapatid, walang excitement sa sagot ninyo. Ang difference, kasama mo na si Lord. Mga kapatid, na-realize niyo po ang ibig sabihin noon? Ngayon, dala mo pa rin yung problema, hinaharap mo pa rin yung sitwasyon, pero yung may likha ng buong sanlibutan, kasama mo. Yung hari ng mga hari, kasama mo. Yung Diyos ng mga Diyos, kasama mo. Walang imposible sa Diyos sa pinaglilingkuran natin, yun lang naman yung kasama mo. That should make us so excited. Ano man ang pinagdadaanan, yun ang journey of faith ng mga Magi. Yun ang journey of faith nila. Ano man ang hirap, hindi bale, basta't makita namin yung isinilang na tagapagligtas. Ito sa atin ngayon, Panginoon, narito kami. Kahit anong hirap ng pinagdadaanan namin, kahit ito lang po ang pera namin para sa Pasko, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, kasama ka namin sa pagdiriwang ng Pasko. Aanhin niyo ang karangyaan, mga kapatid, kung wala naman ng Panginoon na siyang dahilan ng pagdiriwang na ito. Mga kapatid, huwag tayong kasi po nakita natin sa social media, uy, si kumare, nakasabiyahe na naman. Uy, meron silang hamon. Uy, meron silang ganitong magagandang damit. Mga kapatid, hindi natin alam ang nangyayari sa buhay nila. Yun lamang yung magaganda na pinapakita. Pero hindi ninyo alam at hindi sinasabi sa social media ang hirap ng puso ng pinagdadaanan nila. Yung bigat ng damdamin nila. Hindi naman pinopost yung mga problema eh. Di po ba? Puro yung magaganda lang. Sana all places to go to, mga kapatid. Huwag po tayong managhili sa kanila. Meron tayong Panginoon. Meron tayong Panginoong Jesus. And that is enough for us to get excited and to celebrate Christmas. Amen? Amen.
Magi's journey of worship. So, journey of faith, journey of worship. Alam po ninyo, sabi sa Matthew 2:11, after coming into the house, so nakarating na sila. Pagdating nila doon, they saw the child. Pansinin po ninyo, ang binanggit, they saw the child with Mary, his mother. Hindi sinabing, they saw the mother and the father and the child. Kita niyo yung emphasis? Sinong nakita? Yung bata. Bakit? Kasi sino ang mahalaga? Sino ang importante? Sino ang hinahanap ng mga pantas? Yung batang isinilang. The same way, mga kapatid. Ang daming trimmings pag Christmas. Ang daming, Santa Claus, etc. Sino ba talaga ang focal person ng Christmas? It's Jesus. It's Jesus. Kaya matuto po rin po tayo sa pantas na ito. They saw the child and they fell to the ground and worship Him. Mga kapatid, that is the true act of worship. They were pursuing the king in order to worship him. Ang hari ay binibigyan ng hindi lamang respeto, kung hindi ng pagsamba. Dahil ito na yung hari ng lahat ng mga hari. Jesus was called a young child, likely between 6 to 18 months old. Hindi na po baby. Mga 1.5 years old na po si Jesus nito. We also notice that against the custom, yung bata muna ang binanggit bago yung mother. Meaning, the son is more important than the mother because the son is the second person of the Trinity. Walang disrespect kay Blessed Mary, pero teka muna, bigyan natin ng emphasis kung sino yung dapat bigyan ng emphasis. Yun yung si Jesus kasi siya yung second person sa Trinity, God the Son. Now let's go to their action. It was very simple. They fell to the ground and worship. Hindi na nila pinansin, ano ba yung nasa ground? Ako, ano ba? Kung ito isabsaban, madumi ito, di ba? Hindi naman ito gantong maayos, cemented na place. But nevertheless, they fell to the ground and worshiped Jesus. Very few people understood who this son was and what he would do, but the Magi understood. Nauunawaan nila kung bakit sila nandoon, bakit nila hinanap ito, bakit nila pinurso ang batang ito, at pagkaraan, kanila itong nasilayan at kanilang sinamba. What a great response. Jesus deserved the worship. He also deserves our worship, mga kapatid, when we sing songs. Hindi po yun para mag-umpisa lang ng programa. Hindi po nakagawian na lang natin na, okay, worship song, praise song, joyful song, etc. Para lang, just to, get started. Mga kapatid, hindi po. Kung kayo po'y naririto, handa na magbigay ng papuri, yung mga awitin na yon ay instrumento lamang para kayo makapagpuri sa Panginoon. Kung ninanamnam natin, yung mga salita, katulad ng last song natin kanina. And I would like that to sing later on natin. Hindi ako lang. We will sing that later. Alam po ninyo, yung mga words yan, talagang napakabuti ng Panginoon. And I pray that after this preaching, after my last point, now when we sing that song, you will be in the attitude of worship. Because nothing, wala po tayong ibang maibigay kundi yung ating pagsamba sa Panginoon. Pero nagbigay din sila ng regalo. Ayan. Talagang meron ding aginaldo. Hindi lamang worship, pero nauna ang worship. Ano sabi rito? When the wise men came on their journey, it was the purpose of worship, but they brought with them gifts. O meron ba kayong dalang regalo ngayon? Ayan.
yan. Kasi para mamaya yan. Worship muna tayo, tama? Parang ginawa ng mga pantas. Worship muna and then gifts. So ngayon, nag-worship muna tayo at mamaya ang mga regalo. But let's look at the gifts. Gold. Gold po ang binigay. Bakit? It represents wealth. It is a gift fit for a king. Ibinibigay po talaga sa mga hari yan, lalo na nga, King of Kings. Frankincense. Yan po ay isang sap of a tree, bahagi ng isang puno na pinatuyo at tumigas at ginagamit bilang isang insenso na nagsisimbolize ng worship to God. Bakit kailangan ng simbolo na ito? It symbolizes their worship because hindi lang po ito tao na kanilang pinuntahan at sinilayan, kung hindi isang Diyos na kinakailangan sambahin. Myrrh is a fragrant perfume that was used to anoint the dead. It symbolizes and it shows that this baby, hindi po siya nanatiling bata ho. Lumaki po si Jesus. Up to 33 years old. At nang siya ay 33 years old, ay napako po siya sa krus para sa ating mga kasalanan, namatay po siya. At makaraan ng 3 araw, siya po ay nabuhay na mag-uli. That is the whole Christmas story. That is the whole salvation story. Nagsisimula lang sa Christmas nang pinanganak siya, matatapos doon sa mamatay siya sa krus sa Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Pero hindi pa doon. Nabuhay siyang mag-uli after 3 days. Yun ang katagumpayan natin, mga kapatid. Yun yung binili ng Panginoon para sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya po hindi pwedeng pag-usapan ang Christmas nang hindi pag-uusapan ang Holy Week and Resurrection Sunday. So that was the symbol of the myrrh. Na itong pinanganak na ito ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. For us, we need to learn that worship requires sacrifice again, both to our time and expense. In Romans 12:1, we learn that we are to offer ourselves as living sacrifices to God. That means everything we have and even our very own being must be devoted to God. We need to have the same humble attitude the Magi displayed when they bowed before the boy, and indeed the same humble attitude of Christ who lowered himself to become a baby. Remember, Diyos po siya at nagkatawang tao lamang siya. Imagine niyo isang Diyos na walang limitasyon, biglang naging limitado dahil naging tao. We cannot imagine kung anong sakripisyo po yan para sa isang Diyos na magkatawang tao para lamang po in the end mamatay para sa atin. We will never fully understand that. Pagdating po natin doon, nakasama na natin ang Panginoon, then we will fully understand ano po talaga ang nangyari at naganap noong tayo ay niligtas ng ating Panginoon. So during this season and all around the year, let us bow our hearts in worship to God every day. Napakahalaga po niyan. And my last point, ayan, ngumiti na po kayo, last point na, ayan. Magi's journey of obedience. So yung kanila po paglalakbay, paglalakbay ng pananampalataya, paglalakbay ng pagsamba, at paglalakbay ng pagsunod. Matthew 2:12 says, having been warned by God in a dream not to return to Herod, the Magi left for their own country by another way. Winarningan sila. Kasi di po ba, si Herod nagpanggap, sabi niya, sabihin niyo sa akin kung nasaan ha, para ako rin ay pupunta at ako ay sasamba. Totoo ba yun? Natetreten ka nga Pinatay mo na nga pamilya mo para walang pumalit sa isa trono Ngayon may nabalitaan ka na King of the Jews na ipinanganak, pupuntahan mo at sasambahin mo. At this point, nang sinabihan ang mga pantas na dumako kayo sa ibang lugar, huwag na kayong bumalik kay Herod dahil iba ang layunin niyan. At totoo, hindi po ba?
Pinapatay niya ang mga bata 2 years and below. Di po ba parang yun nga yung sinaselebrate sa ibang lugar na Niños Inocentes? Na kung saan pinapatay ni Herod ang mga bata 2 years and below dahil alam niya yon marahil ang edad noong bata na isinilang na tagapagligtas at hari ng mga Hudyo. Na sa kanya, threat. Alam po ninyo, yung mga pantas na ito, pwedeng hindi sila sumunod. Pwedeng binalikan nila yung una nilang ruta. Sanay na sila dun eh. Nadaanan na nila yun eh. Ang tingin naman nila, siguro naman, baka mabait naman si Herod, maganda naman pakita sa atin eh. Pero sumunod sila sa sinabi ng Diyos na doon kayo pumunta sa ibang lugar, yun ang daanan ninyo, bagamat marahil, hindi rin nila alam kung ano yung lugar na yun, walang Waze, walang Google Map, walang, di ba? Nothing. Pero sumunod po sila. Was that blind obedience? No. Kasi si Lord nakita na. Sumusunod lang sila sa pangunguna ng Panginoon sa kanila. But they didn't second guess what the Lord has commanded them to do. They followed a simple command with simple obedience. It doesn't seem like a difficult thing to do, and it wasn't. A lot of times, people disobey simple commands from God. Tatamaan tayo lahat dito. Araw-araw bang nagdi-devotional? Araw-araw ba tayong nananalangin? Yun, masarami doon, pastor. Lagi ba tayo nagsishare ng gospel? Nako, yun na. Yun na. Lalong humina. Okay. Minsan po, doon lamang sa simple obedience. Minsan meron ka ng nudge meron ng, sige na, sharean mo na yan kasi kailangan na niyang kaklase mo. Sabihan mo na yung office mate mo. Sabihan mo na yung kapitbahay mo. Pero sabi, hindi, ako lang to. Ako lang yung nagsasabi nito sa sarili ko. Mga kapatid, sa lahat po sa atin to, when the Lord tells us to do something, let us obey. Let us obey. Kasi po, hindi natin alam kung ano yung situation. That's why merong nudging sa atin ng Holy Spirit to do something. Sabi nga po, madalas yung naririnig to, kapag ba may nasusunog na lugar at nakita nyo na beforehand, hindi nyo ba warningan yung tao na nasusunog na? Doon sa lugar nila, kailangan nilang mag-escape. Or sabihin natin, di ba, kanya-kanya tayong problema. Problema nila yan. Nawa po, wag ganon. Huwag tayong maging indifferent sa ibang mga tao. If we have the answers, let's tell them the answer. So if we trust God, and we have that humble attitude to worship Him, our lives will also be characterized by obedience. As we end, yes. Yes! Party na! Pero before the party, ito po muna ang tanong. Is our walk with God, our journey with God, our relationship with God, still characterized by faith, worship, and obedience? Yung ating po bang paglalakbay, kasama ang Panginoon, yung ating relasyon sa Panginoon, ay naroroon pa ba ang pananampalataya? Naroroon pa ba ang pagsamba? Naroroon pa ba ang pagsunod? Salamat po. Narinig po ng Panginoon yan. Okay. This season, let's think about this. Hindi po ba lagi tayong humihingi sa Panginoon, sa panalangin? Hinihingi natin ng napakaraming bagay. At walang masama ron dahil sabi ng Panginoon, ask, and it shall be given. Continuing yung pag-ask natin repeatedly. Pero ngayon po, na ang Panginoon ay gugunitain natin ng kanyang birthday, alam niyo, siyang may birthday, tayo humihingi ng regalo eh. Ba't nga ba?
Ha? Naisip niyo po ba yun? Happy birthday, Jesus! Pero Lord, ito yung gusto ko Tayo ba may birthday? This season, let's think about this. We always ask God for so many things we need or want. Pero ito po ang tanong natin ngayon. What is God asking you to do? Is there an area in your life that you do not trust God for? Tagal na ng prayer, di pa sinasagot. Minsan nawawalan na ako ng faith Is there something? May area ng buhay mo na hindi mo may pagkatiwala sa Panginoon. Lord, love life. Yung love life, ako na yun. No? Ako na masusunod dun. Lord, di ba? Ako na. Are you really putting Him in first place? Are you willing to obey in the simple, everyday thing as well as life-changing decisions? Kung ating pong susuriin ang ating mga buhay, sigurado po ako, may mga area riyan na kinakailangan pa rin nating manampalataya. May mga area dyan na kailangan pa rin nating magtiwala sa Panginoon. May mga area dyan na mas kailangan nating sumunod. Tama po ba? This Christmas, in celebration of the Lord's birthday, let us give God a gift. Pwede po ba yun? Ano regalo naman bibigay natin sa Panginoon? Ang lahat naman sa buong creation ay Kanya. Bakit hindi ikaw? Ba't hindi ang sarili mo? Give God your whole life as a living sacrifice. And this is where I will really end. Romans 12, 1-2. This is the Passion Version. Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? Ano ba daw ang dapat na tugon natin dito sa isang hindi maipaliwanag pero marvelous? Nakagandahang loob ng Diyos at Kanyang kahabagan sa atin. To surrender yourselves to God, to be His sacred living sacrifice. Surrender. And live in holiness, experiencing all that delights His heart. Ano ba ang makapagpapasaya sa puso ng Diyos? Alam niyo po ba yung pagkasama-sama natin ganito? At itinataas natin ng Panginoong Jesus, ito po ay nakapagpapasaya sa kanyang puso. Let us do this often. Huwag nating kakalimutan ang meeting together. Ang sabi nga ng Hebrews. Ang sabi po rito, for this becomes your genuine expression of worship. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Huwag tayong sumunod sa mundo, mga kapatid. Huwag nating sundin kung ano ang uso, kung ano ang pinapalaganap nila. Na meron ka dapat dito, pag Christmas meron dito, pag Christmas dapat ganito, ganyan. Sino nagsabi? Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Magkaroon po ng pagbabago sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagsaliksik at pagbabasa ng banal na kasulatan sapagkat ito po ang makapagpapabago ng ating kaisipan. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Romans 12, 1-2. Sa oras po na ito, sa ating pagtatapos ng panalangin, tayo po ay mag-aalay ng ating mga sarili muli sa Panginoon bilang ating handog sa Kanya. Maaari po ba? Tumayo po tayo.
Let's sing this song and wag po natin pansinin muna yung mga nasa paligid natin. This is just between you and God. I-take po natin itong opportunity na ito bago po tayo maging busy sa napakaraming bagay. Let us just pause for a moment and let's just close our eyes and focus on the Lord Jesus Christ. He is the only one who deserves our praise, our worship, and let us offer ourselves to the Lord for this Christmas. Lord, wala po ako ibang maibigay sa inyo, pero naririto po ako buong buo. Iniaalay ko ang aking buhay sa inyo, sapagkat ito po ang aking pagsamba na kaaya-aya sa iyong harapan. I sacrifice myself before you, Lord, and humbly submit to you as I worship you today. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Let's sing this. Panginoon, kay buti mo sa amin. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw lamang ang tanging mong sasambahin. Let us give thanks unto the Lord. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Let's worship the Lord. Yes. Aawitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. For the last time, aawitan kita, Panginoon. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti po ninyo sa amin. Napakaraming bagay na nangyari sa aming mga buhay. Subalit naririto pa rin kaming nakatayo dahil ikaw ang umahawak sa amin. Sa oras po ito, nawa po ay patuloy ninyong hawakan ang aming mga buhay. Patuloy po ninyong
hawakan ang aming mga puso na walang ibang sasambahin, walang ibang paglilingkuran, walang ibang sasambitin din ng aming mga labi, kundi ang tanging pangalan lamang ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Sa oras po na ito, naririto po kami, Panginoon, muling isinusuko ang aming mga buhay bilang haing handog sa inyo na maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ama, wala po kaming ibang maibibigay sa araw ng Kapaskuhan, sa araw ng inyong kapanganakan, kundi ang aming mga sarili, Panginoon. Bilang pagtalima sa iyong salita, Romans 12:1-2, we sacrifice ourselves, Lord. We submit ourselves to you, Lord. Tanggapin mo po ang aming mga buhay. Pagharian mo, Panginoon, kung paanong ikaw ang naghahari sa buong sanlibutan, maging sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga eskwela, sa aming mga trabaho, sa aming lipunan at komunidad, sa aming buong sambahayan, sa aming bansa. Ikaw po ang maghari, Panginoon. Ikaw ang makapangyari sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, mula sa araw na ito, magpatuloy kami ng paglakad ng may pananampalataya, ng may